Ngayon pag-uusapan natin kung bakit hindi maiiwasan ang labanan ng dalawang interesting characters na sina Sanji vs Saint J. Garcia Saturn. Noong pag-summon nga sa powers ni Saint J. Garcia Saturn gamit ang isang magical circle ay may isang character ang kapansin-pansin nga na pinukusan habang nangyayari ito. At ang character nga na yan ay walang iba kung hindi si Sanji. At ang isa naman sa mga latest na kapangyarihan o new move ni Sanji ay yung tinatawag niyang Ifrit Jambe. At ang Ifrit nga ay nagmula sa Arabak mythology at isa itong type ng demon na related sa fire. Ito nga din ay isang jinn, at ang jinn nga ay pinaniniwala ang nagsasummon gamit ang light o lamp, at ang paniniwala ngang ito ay mas na further popularized o mas napasikat pa ng Disney. At sa isang cover page noong Whole Cake Island arc ay si Sanji ay sumakay sa isang flying carpet. Ibig sabihin ay maaaring reference ito sa Disney story na Aladdin kung saan nagkataon naman na related ang mga jinn. Well, isa na kaya itong indication na magkakaharap si Sanji at si Saturn, dahil si Saturn ay isang demon kung saan na isa-summon niya ang powers gamit ang magical circle, habang si Sanji naman ay mayroon pang possible power-up na related sa Ifrit Jinn na pinaniniwala ang nagsasummon gamit ang magical lamp. Ibig sabihin ay napakataas nga ng chances niyan. At ngayong Egghead Island arc ay nakalaban nga ni Sanji si S-Shark, pero hindi kagaya ng iba pang Straw Hats ay halos hindi nagkaroon ng injury si Sanji laban sa mga Seraphims, dahil ang mga atake ng mga ito ay halos walang effect kay Sanji, at dahil na din siguro ito sa kanyang exoskeleton. At dagdag pa dyan ay dumating sa point kung saan nahiwa ni Sanji ang kamay ni S-Shark, at nilinaw nga doon ng narrator na hindi match ang Seraphims laban kay Sanji, kaya naman ang testing na ginawa ng mga Stellar Vegapunks ay hindi angkop laban kay Sanji. Noong summoning naman ni Saint Saturn ay si Sanji ang naunang nakapansin sa kanya. Ibig sabihin ay possible na dahil nga ito sa observation haki ni Sanji at possible na setup na din ito sa kanilang labanan. At dagdag pa dyan, mukhang sinasadya ni Oda na ilayo si Sanji kay Kako, dahil alam naman natin na madalas na ang pangatlong pinakamalakas ang nakakalaban lagi ni Sanji. At sa knowledge nga nila Zoro ngayon na ang kalaban nila na pinakamalakas ay si Admiral Kizaru, at sunod si Rob Lucci at sunod si Kaku dahil hindi pa nga sila aware sa pagdating ng transformation ni Saturn. Kaya dahil dyan ay possible na sinasadyang tipirin ni Oda ang energy ni Sanji dahil siya ang is-set up laban kay Saturn. At ang isang hint pa nga ay si Jewelry Bonnie, dahil mayroon ng care si Sanji sa una pa lang kay Bonnie dahil nga sa magandang babae ito. At dahil nasa harapan ni Bonnie si Saturn at isa itong Gorosei na possible na may alam patungkol kay Kuma ay hindi talaga maiiwasan ang labanan nila. Pero malaki nga ang difference sa laban ng dalawa, dahil sa malakas talaga si Saturn, kaya dahil doon ay doon naman papasok si Sanji na alam naman natin na mas malakas kapag may pinoprotektahan na babaeng maganda. Well, in fact nga, halos lahat ng laban ni Sanji ay may pinoprotektahan talaga siyang kababaihan tulad ng sa Thriller Bark, sa Arlong Park, sa Punk Hazard, sa Wano at sa iba pa kung saan meron talagang babae na nagbibigay ng motivation kay Sanji para lumaban. At ang huling hint nga para sa laban nitong dalawa ay ang mga logical reasons, na si Saint J. Garcia Saturn ang leader ng scientific defense at si Sanji naman ay isang product ng science. Hindi din imposible na magkakilala si Vince Smoke Judge at si Saturn, at possible nga na may history ang dalawa na mapag-uusapan sa paghaharap ni Sanji at ni Saint Saturn. Ngayon pag-usapan naman natin ang summoning circle na ginawa kay Saint J. Garcia Saturn upang ma-summon ang kanyang transformation. Bali pala isipan sa ating mga One Piece fans ang nangyari sa last chapter kung saan nagkaroon ng summoning sa power ni Saint Saturn. At hindi natin alam kung anong panibagong concept ito dahil first time nga ito sa series na nagkaroon ng magical circle para mag-summon ng isang devil fruit transformation. Pero ang tanong ay kung related kaya ito sa devil fruit ability, dahil malinaw naman na isa itong type ng Zoan ang transformation ni Saint Saturn. Possible kaya na ang mga devil fruits lang ng 5 elders ang kailangan gumawa nito? Possible kaya na dahil sa taas ng output ng transformation o dahil sa sobrang lakas nito dahilan para sa requirement ng magical circle?
Pero mga boss, possible nga na nahint na ito sa atin noon pa lang. Dahil napag-isipan na ito ni Oda at na-foreshadow na nga nang hindi natin napapansin. At talagang hindi nakakalimutan ni Oda ang mga maliliit na detalye at hindi na lang basta-basta mag-e-introduce ng bagong concept sa kanyang story. Dahil sa chapter 233 unang pinakita ang mga Gorosei o ang 5 elders na sinabing highest authority sa buong mundo at highest commanding power ng world government. At dahil sa liit ng detalyeng ito ay hindi natin ito mapapansin, pero sa pag-introduce sa kanila ay makikita sa kanilang likuran ang pattern ng magical circle. May isang kaganapan pa nga na nagkaroon ng magical circle, at ito nga yung chapter 524 kung saan gumawa ng magic circle ang mga taong gustong mag-summon kay Satan upang makapaghiganti sa Long-Armed Tribe. Pero sa hindi inaasahang pangyayari ay hindi nga si Satan ang lumabas sa Magic Circle kundi si Brook. May mga ibang possible pa nga na related sa Magic Circle na ito na katulad na lang ng sa Alabasta Arc. At di ba alam naman nating lahat na ang Alabasta Kingdom ay mayroong history sa world government, dahil bukod sa isa sila sa dapat na Celestial Dragons ay meron pang mystery patungkol kay Nefertari Lily. Dahil noong nangyayari nga ang Alabasta Arc, sa isang cover page ay makikita ang iba't ibang karakter na nakapalibot sa isang star-shaped symbol na punong-puno ng iba't ibang symbol sa loob. Ibig sabihin ay possible na related ito sa magical circle na makikitaan din natin ng iba't ibang weird na symbol. At ang star sa cover page na ito ay hindi pa nabibigyang linaw hanggang ngayon kung ano ba talaga ito, pero dahil kilala natin si Oda ay siguradong may deeper meaning ito, at possible nga na related din ito sa magical circle. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang man marked by flames. Possible kaya na ang mga sea monster na nakita natin sa Florian Triangle sa Thriller Bark Arc ay isang devil fruit ability, at ang man marked by flames ang may ability nito. Dahil noong inintroduce ng Kid Pirates ang man marked by flames ay sinabi nila na ang taong ito nga daw ay gumagamit ng mga vortex para magpalubog ng mga barko. At noong sa Florian Triangle nga ay sinabing ang lugar na yon ay ang lugar kung saan pinalulubog at nawawala ang mga barko, kaya possible na ang man marked by flames ay mayroong Umibozo Devil Fruit. At ang Umibozo ay ang giant creatures na nagpapalubog ng mga barko ayon sa Japanese mythologies. At ang tanging paraan lang para makatakas dito ay ang painumin ito ng alak at umalis habang lasing ito. Dahil noong mga first part ng story nga ay nakita natin si Luffy sa isang barrel ng alak. At ang reason nga dito ay yung habang naglalayag siya gamit ang kanyang maliit na bangka ay mayroong mga whirlpool o vortex na nagpapalubog sa kanya na dahilan para magtago siya sa isang barrel ng alak. At dagdag pa dyan, noong papunta ang Straw Hat Pirates sa Florian Triangle ay mapapansin na agad ang mga palutang-lutang na mga barrel ng alak na kapareho ng pinagtaguan ni Luffy. At sa dulo nga ng Florian Triangle ay nakita natin ang mga giant creatures. At ang legend ng Umibozo ay sinasabing kayang magkontrol ng ocean at magpalubog ng barko na similar nga sa nasabing paglalarawan sa man marked by flames.